Si Willie, certified banidoso. Ang kanyang kaha, Bata Kaka Workout. Papabalk po talaga ako sa gym. Ang kanyang kutis, makinis. Yun po yung puhunan ko, pinagkikitaan ko sa pangharaw-araw ko po. Puhunan daw kasi talaga niya ang kanyang itsura at katawan dahil isa siyang model sa bar. Pero ang pinakaiingatan niyang asset, ngayon, tila naging liability. Ang kanyang katawan namayat mula sa dating 80 kilos. Mga 65 na lang po ako ngayon. Habang ang kanyang balat na mula nagkasugat-sugat. At nung natuyo, nangitim. Nabigla nga ako bakit nagkaganon? Sobrang katirin po na hindi ako nakakatulog. Pero ang sakit ni Willie, hindi raw niya madaan-daan sa kung anong gamot o ointment. Hinala kasi niya. May babaeng mas matanda na galit po sa akin. Baka kinulam siya nung babae na nakagusto sa kanya. Sino ang babaeng ito? Sinabi po niya na pag ako nagalit, di mo magugustuhan. At ano naman ang kanyang atraso? Pinag-aaralan ko po na mahalin siya. Kaibigan lang po talaga. Parang nanay ko na lang din. Totoo ba na si Willie nakulam? Dahil sa kanyang kondisyon, pansamantala munang tumigil sa trabaho si Willie. Para mas mabilis daw matuyo ang kanyang mga sugat, nilalanggas niya ito ng pinagpakuluan ng tangkay at dahon ng atis. Try ko lang po kasi ito po yung payo ng ng magtatawas. At saka niya ito pinapahira ng ointment. Ang sugat na kumalat na sa halos buo niyang katawan, mula binti, hita, hanggang dibdib, nagsimula lang daw sa pantal nitong Marso. Parang allergy po na tuldok-tuldok. Habang tumatagal po siya, lalo na po siyang dumadami, sobrang kati po. Minsan po, dumadating na po sa time na nahihirapan po akong huminga. Nung pumunta po ako sa dermatologist, niresetahan lang po ako ng anti-allergy na parang pinapahid. Pero ang kanyang kondisyon, mas lalo raw lumala. Umiitim na po siya, may mga bukol-bukol po, parang psoriasis. May kaibigan din po kasi ako medtech. Sabi niya hindi ganyan ang itsura ng psoriasis. Parang may gumagawa sa'yo, parang kulam daw po. Balakid daw ito sa plano niyang muling pag-abroad. Dahil lahat ng solusyon gusto niyang subukan, lumapit na rin siya sa albularyo. Una po nagpatawas po sa akin is yung mama ko. May babaeng mas matanda na galit po sa akin. So, nung una po, hindi na po ako naniwala. Yung kaibigan ko rin po nagpatawas, may lumabas kasi na puno. May babae daw nagdadasal sa puno. Yung picture ko, doon po dinadasalan sa puno. Kinukulam po daw. Babae din pong mas may edad na nagalit daw po sa akin. Isa lang daw ang pinagsususpetsahan ni Willie na posibleng may gawa nito sa kanya. Wala naman po akong ibang babaeng nasigawan o namura. Tigalan mo ako! Yun na po yung naisip ko, siya lang din po. Doon po ako parang kinabahan. Dating barista sa Saudi si Willie. Nung umuwi ng Pilipinas taong 2020, pumasok siya bilang model sa isang bar sa Maynila. Pag may mga customer po na gusto po kami i-table, ayun po, uupo po kami doon sa customer. Tapos sasamahan po namin siyang uminom. Everyday ko po doon, iba-iba po nagiging customer ko po eh. Dito raw niya naging kliyente. Ang nooy 52 anyos na itago natin sa pangalang Eva. Naging guest ko po siya sa bar, na-table po niya ako dati. Hanggang ang una nilang pagkikita sa bar, nasundan. Meron pong party, nandun po siya. Ang namukaan din po niya ako. Doon po kami na parang nagkagaanan ng loob, nagpalitan ng Facebook. At dahil malapit lang daw ang tinutuluyan ni Willie sa tirahan ni Eva, napadalas daw ang pagkikita nilang dalawa. Lagi po niya akong chinachat na may pagkain ka na ba dyan? Tapos punta ka dito sa condo or ihahatid ko dyan sa'yo. Pag nag-gym po ako, lagi po ako doon. Wala po siyang kasama sa condo eh. Puro pusa. Alaga niya. Cute-cute ng cat na to. One time po, kinakausap niya po yung mga pusa niya. Minsan po, nanilisik yung matay, nahuli ko na lang bigla. Gayunman, si Eva, galante raw. Inaabotan din po niya kasi ako ng panggastos. So, malaking tulong na rin po sa akin yun.
Sinusubuan niya na po ako kahit sa maraming tao. Minsan po nag-holdingan siya. Posible ba na magkagusto ka sa isang babaeng mas may edad sa'yo? Age doesn't matter naman. Dahil po sa sinabi kong yun, parang umasa siya. Sinubukan naman daw suklian ni Willie ang pagtingin ni Eva. Pinag-aaralan ko po na parang mahalin siya. Pero Wala po talaga akong nararamdaman na romantic sa aming dalawa. Kaibigan lang po talaga. at hindi pa man daw nagiging sila, si Willie nasasakal na. Gusto niya po lagi nag-update, nagagalit po siya pag hindi pa ako nakakapag-good night. Sabi niya po, baka mamaya, doon ka na naman sa ex mo. Nagwawala siya. Hinagis po niya yun po niya, parang nag-react siya na parang bata, na parang gumagano po siya. So parang shock ako sa edad niya, parang hindi angkop sa mga kinikilos niya. Sa totoo lang, naalangan daw talaga si Willie na mapalapit kay Eva. May isa po kasi siyang parang boyfriend din bukod sa akin. Kaibigan ko rin po. Baka anong isipin na kaibigan ko na parang inahas ko. May asawa po siya sa abroad, nagtatrabaho. Baka mamaya uuwi yung asawa niya, tapos malaman na ako yung isa sa lalaki ng asawa niya, papatay po ako. Ayaw ko na rin po ng gulo. Kaya kamakailan lang, nagdesisyon na si Willie. Umiiwas na po ako. Tao po! Tuloy pa rin po siya nangungulit siya Tapos gusto niya po laging pumunta dito. Gusto ko mapag-isa kasi po nadidepress po talaga ako. Maraming dahilan para maging sobrang possessive ang isang tao. Like for example, admiration. Another one is love. To the extent na nagiging obsessive love. Ang pwede nilang gawin ay i-confront yung tao, and then kung hindi pa rin magets, then perhaps you can call somebody, an authority figure, or perhaps a friend. Basta may third party, witness, or mediator. Si Willie lumayo, umuwi sa bahay nila sa Batangas. Willie! Nagulat na lang po kami na nandiyan na siya sa gate. Ang in-expect ko niya, matawa ako. Iba po yung naging reaction po. Parang nainis ako, lalo ako na-stress. Willie! Nagkulong po ako sa kwarto, sinundan po niya ako sa kwarto. Nangungulit siyang pumasok hanggang sa... Tigilan mo! Namura ko siya, nasigawan ko siya. Doon na raw siya di umano pinagbantaan ni Eva. Tandaan mo to, Willie. Pag ako nagalit, hindi mo magugustuhan! Yung time na yun, parang wala rin pa rin po sa akin yun kasi hindi ko siya pinag-iisipan na masama Nung pumunta po kasi ako dito, meron na po akong tuldok-tuldok. Nung sinigawan po niya ako, mga ilang araw, parang lalong dumami. Parang hindi na siya normal. Bukod sa mga sugat sa katawan, namayat na nga si Willie. Hindi po nating masisisi na mag-isip na baka AIDS to or HIV dahil sa nakapag-work ako sa gay bar. Hindi po to AIDS or HIV dahil kakapacheck ko lang din po nagkakapa-medical ko lang din po pa-abroad. Hindi naman lahat ng pasyente na nakakaramdam ng ganitong karamdaman ay HIV or patient suffering from AIDS. Maaari natin itigil ang stigma sa pamamagitan ng proper medical education sa lahat. Hindi lahat ng sakit ay dapat pandirihan. Pansin din daw niyang tumabang na ang pagtingin ni Eva sa kanya. Dati po kasi, panay chat po yan sa akin. So ngayon po parang wala na po siyang pakialam sa akin. Ang laki po ng pinagbago niya. Umpisa na natin na tawasin kita. Doon ka dinadasalan sa puno. May sinabi siya doon sa puno. Kasi masama talaga ang loob niya sa sinabi niya sa kanya na masakit na salita. Tigilan mo! Tinamdam niya ng gusto. At ayon nga sa albularyo, Pinakulang ka talaga niya. Pagka humingi ka ng tawad sa kanya, patawanan ka niya, babawiin niya yung ginawa niya sa'yo. Kung may time po ako na parang makapaghingi ng sorry sa kanya, gagawin ko po para mawala na po lahat kung anong po yung galit niya. Meron tayong mga paniniwala ng mga mas mabubuting espiritu at meron din tayong paniniwala sa mga masamang espiritu. Kasi nung unang panahon, nag-aaway-away din ng mga tao at humihingi ng tulong sa mangkukulam, pangganti, pag sila ay sinasaktan. pero may kinalaman nga ba si Eva sa nangyari kay Willie? Sinubukang tuntunin ng aming team ang kinaroroonan ngayon ni Eva. Taga dito po siya. Opo.
Minessage siya ng aming staff para kuhanin ang kanyang panig pero hindi siya sumagot. At sa message niya kay Willie, mariin niyang pinabulaanan na may kinalaman siya sa ibinibintang na pangungulam. Regarding sa story mo, that's okay. Basta maliwanag lang that never maiulat ang pangalan ko kasi una, hindi ako yon. Live it like that. Samantala, para malaman kung ano ba ang sanhi ng mga sugat ni Willie, sa punto de vista ng siyensya o ng medisina, ipinakonsulta siya ng aming team sa isang doktor sa balat. Working diagnosis natin kay Willie, since siya ay matagal na yung case niya, pwede pong psoriasis or pwede rin pong opportunistic fungal infections. May nakita rin po ako sa kanyang photodermatitis and verruca vulgaris. So sa ngayon, hindi pa natin talaga alam yung pinaka-cause. Pwede kasing mag-start tayo as pwedeng contact dermatitis na pwedeng ang reason is environment, yung kanyang lifestyle, or pwedeng nasa strong family history mo yung allergy, or pwede rin pong mahina yung inyong immune system. So for now, we have to do the punch biopsy dun sa mga rashes na meron siya para malaman natin kung ano talaga yung ultimate na diagnosis for him. Para makatulong sa kanyang pagpapagamot, ang aming programa nagpaabot din ng financial assistance. Lagi po ako nagpe-pray na sana mawala na tong sakit na to para makapagtrabaho na ako, makapaghanap buhay na ako. At humingi po ako ng konting tulong sa inyo kung ano para mapagamot ko na rin po kung ano man tong karamdaman ko ngayon. Mukhang hindi na talaga maalis-alis sa ilan na kapag may hindi naiintindihan na nangyayari sa kanilang kalusugan, agad itong iniuugnay sa kapangyarihang itim o kulam. Ang nais lang ngayon ni Willie, gumaling at makipagpatawaran sa mga nakasamaan niya ng loob. Humingi din ako ng pasensya na pag-isipan din kita ng masama. Naging mabait ka naman sa akin. Salamat sa lahat ng mga tulong mo sa akin. Thank you rin sa mga good memories. Ingat ka palagi. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.